Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karibin natin, kapapasok lang, grabe, walang kawala, siningil na Cayetano Nataranta sa matinding utos ng Pangulo. Yan mga karibin natin ang ating alamin mula po rito kay News PH. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, bago po natin simulan to, bago po natin panoorin ang balitang ito, ito po yung iilan sa mga naging komento patungkol po sa naging balitang ito. Cayetano nangako pero napako, saan ang 10,000 ayuda bawat Pilipino? Cayetano Shane, yan eto pa. But he is a brilliant attorney and he sided with PRRD when he campaigned to become president in 2016. O nga naman. Eto lang yung naging problema kay Cayetano, no, yung ayuda. Ayuda without productivity or economic returns is inflationary. Yan. So, may bagong kanta ngayon si si Ben Barubal. Yung sinasabi niyang okay lang naman daw mag-ayuda, no? Pero wag ipamukha yung mga pagmumukha ng mga politiko, no? Instead na mag-ayuda, tulungan ang taong bayan, no? Pababain na lang po ang presyo ng mga bilihin. O about po dyan yung kanta, bagong kanta niya, bisitahin niyo po si Ben Barubal. Ito pa mga karibin natin, basahin pa po natin yung ilan sa mga naging komento. Pag may mang-uuto, may mauna uuto. Sa bagay, marami pong parehas lang po yan. Diba? Doon kay PBBM, doon sa 20 pesos ang kilo ng bigas. No? Nadali po tayo, pangarap lang pala yun, hindi pala pangako. No? Kaya nag-assume po, pero marami pong kababayan natin ang nag-assume na tuto pa rin. Diba? Kahit pangarap lang. Well, anyway, ito. Ginawa nyo tamad ang bawat Pilipino at pinaasa na laging magbibigay. Nako. Kaya nga, no? Instead nga po na ayuda, pababain na lang po ang presyo ng mga bilihin. Para at least, diba? Maibsan man ang masuportahan ng bawat isang pamilya, diba? Ito pa, hindi ayuda ang kailangan kasi tinuruan lang ninyo ang mga tao na maging tamad. Kasi laging umasa lang sa ayuda. Tapos ang bigyan yung lalapit lang sa politiko. Nako, oo nga. Ang dapat turuan ang mga tamad na maghanap buhay para di na umasa sa ayuda. Pagandahin ang mga government hospital kasi ang mga mahirap na natitiis sa mga pangit na serbisyo, samantala ang mga politiko sa ibang bansa pa nagpapa-hospital. Nako, yun pala mga karibin natin, no? Well, tawa naman po lahat na naging komento dito, Wag na pong mag-ayuda. Kasi ginagawa lang tamad ang Pilipino. Ano ba talaga ang problema natin ngayon, 'di ba? Ang taas na po ng mga bilihin. Yan po ang solusyonan ninyo. Huwag na ayuda. Ito na mga karibin natin. Panoorin po natin ang buong detalye ng balitang ito. Ito na po. Si Cayetano, pinalagan po yung bashers ng 12K ayuda, no? Alam nyo, ito si Cayetano, ang tingin nyo kasi sa mga Pilipino, sa bagay, ganun talaga politiko no? Tinitignan ko po yung paraan ng pag-deliver niya nung pinapangako niya yung 10K. Binalikan ko lang yung mga balita, no? Ganun din naman ang sinabi niya na pinangako niya na magpo-propose siya ng 10K ayuda, 'di ba? 10K ayuda bill. May pangalan yan Teka lang, tignan lang natin kung ano yung pangalan, no?
10,000 pag-asa during the pandemic. Okay, ganda ng pangalan, di ba? At ito po ay hindi dinideny, no? Ito po ay laman ng plataforma ni Alan Peter Cayetano. Ngayon, alam ko po yun eh, politiko yan eh. At hindi po kayang magbigay ng ayuda ng isang senador. No? Kaya hindi ko naman binoto talaga yan. Alam niyo naman lahat kung sino yung binoto ko. Wala po akong binotong dating senador. Panay po bago. Diba? Alam po natin, ang may kakayahan lang po na magbigay ng ayuda, kung ikaw tumatakbong presidente, pwede mong ipangako yun. Bakit? Pwede yun eh. May pondo yung pamahalaan eh. Pero kung ikaw ay senador, in the first place, dapat hindi ka nangako na may kakayahan ka magbigay ng ayuda na 10K dahil senador ka. Ikaw, gumagawa ka lang ng batas. Kaya mahirap ipangako yung gagawa ka ng batas ng 10K ayuda. Lalo na sa ginawa ni Cayetano nung hindi pa sila nakakaupo, hindi pa nakakapanumpa, si Bongbong Marcos at siya. Okay, tignan po natin ha. Basahin po natin ngayon yung sinasabi ni Cayetano. Sa mga nangbabas sa 10K ayuda, kung kaya Eto mga karibon natin, magandang halimbawa po itong sinasabi ni Salvador Arateles, no? Sapagkat malapit na po ang eleksyon. Ngayon, mga karibon natin, kung meron pong mga senador, congressman na mangangako na magbibigay po sila ng ayuda, no? Huwag na po natin iboto. Bakit? Hindi lang naman silang gumagawa ng batas. Paano kung hindi ma-approve yung gagawin nilang batas para dyan sa ayuda? Di ba? Kasi ikaw lang naman ang nangako. No? Pero kung lahat kayo, 'di ba? Na mga senador na mananalo, inangako or congressman, talagang matutupad 'yan. Paano kung ikaw lang, 'di ba? Tapos ikaw lang yung nanalo. Ikaw lang yung nanalo sa partido niyo. Makakaya mo ba 'yon? Ha? Naalam naman po natin na ang politika ay numbers game. 'Di ba? Kung marami kang kaalyado, talagang pasok sa banga kung ano man ang gustuhin mo. Kaya eye-opener po ito mga karibin natin na tuwing may mga ngako po, no ba? Na mag-aayuda, papalapit ng eleksyon. Diretso na po natin yan sa Inodoro, walang kwenta. ko lang silang bigyan ng tigsa 10,000, binigay ko na sa kanila. Pero sa katotohanan, ito'y isang legislative proposal. Naintindihan nyo na? Ano ang katotohanan? Lahat, sino ba may ayaw ng 10K ayuda? Yan ka, bibigyan ako ng ayuda? Bakit ko tatanggihan yan? Di ba? Sino may ayaw niyan? Alam nyo, binalikan ko yung mga speech, yung nung nangangampanya pa si Cayetano. Pati kung saan kukunin na ipapaliwanag niya sa media eh. Pag ikaw narinig mo yun, 10K pwede palang mamigay. Kasi naipaliwanag pa ni Cayetano eh. Alam nyo kung saan kukunin yung 10K? Sabi ni Cayetano, kukunin yung 10K dito sa mga magtitipid yung bawat ahensya ng 5%. O yun yung sinabi niya nung before tong eleksyon na to. May pagkukunan. Kasi ang question ng mga tao, totoo ba yan? Posible ba yan? 10K? Posible, sabi ni Cayetano. Kasi kukunan mo ng 5% bawat ahensya. May sosobra pa raw na 50 billion. O edi ang ganda. Diba? Maniniwala talaga yung tao. May proposal kang 10K million, 10K thousand bawat pamilya. Pagkatapos, alam mo pa kung saan kukunin. Ngayon, nung marami na nang hihingi sa kanya, napanood ko nga isang video, dumadaan lang siya sa isang mall. Sinisigawan siya ng tao. Cayetano, saan yung 10K namin? Ipinangako mo yan eh. Ang ganda pa ng paliwanag mo. May pagkukunan tayo ng pondo. Magtipid lang yung bawat ahensya ng 5% ng kanilang pondo. Makakalikom tayo ng mahigit pa sa 10K bawat pamilya. May susobra pang 50 billion. Siyempre ikaw, oo nga no, mapapa-oo nga. At iboboto mo siya dahil dun, ang ganda ng paliwanag eh. Nabudol tayo lahat. Ngayon, ano na po ang paliwanag niya? Hindi po ako nagsabi nito siya, sa mga nangbabas sa akin, sa mga nangbabas sa 10K ayuda. Kung kaya ko lang silang bigyan ng tig sa 10,000, binigay ko na sa kanila. Pero sa katotohanan, ito'y isang legislative proposal. Yun. Dapat pala mga karibin natin, nung una pa lang sinabi na po ni Cayetano na proposal lang pala yun. Di ba? Para hindi po umasa yung taong bayan.
Grabe talaga pag tatakbo pa lang sa eleksyon, no? Nangangampanya pa lang, niloloko na agad tayo eh. Diba? Paano niloloko? Eh, hindi pala. Proposal lang pala yun. Grabe, grabe. No? Legislative Maging proposal. eye-opener sana ito. Ipapasa niya yan, no? Dapat meron din sa House na magpapasa at dapat yung gobyerno sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos para umusad diyan, kinakailangan pa yan aprobahan na yan ay ano yan, yung priority bill. No? Dapat masalang pa yan as priority bill. Paano masasalang na priority bill yan? Hindi pa nakakaupo si BBM, binanata mo na yung 20 pesos kilogram na 20 pesos per kilo na bigas. O, di ba? Tapos, hino-hostage mo yung majority. Sinasabi mo, kung hindi ibibigay sa iyo ang ano yan, Blue Ribbon Committee chairmanship, hindi ka magma-majority, magma-minority ka. O yun yung sinasabi ko. Paano mo maipapasa ngayon yung 10K ayuda? Kung yung mga pronouncement mo, kinalaban mo kagad si BBM, ikalawa mong announcement, tinostage mo yung Senado na susuporta sa bill mo. Paano ngayon masusuportahan yung bill na yan? Kaya yan, wala na po yan. Suntok sa ano na po yan. Tignan nyo yung pronouncement niya. Kung meron lang akong pera, binigyan ko na yung mga umaangal sa 10K. Wala nga yun. Asan yung pera? Ay, nako yan mga karbin natin, no? Puro ayuda pa rin po ang iniisip ngayon ng mga ano. Pero, okay lang naman po ang ayuda mga karbin natin. Pero, sana kasi pag ayuda, hindi po sustainable yung ano, hindi po talaga na-solve yung problem ng sustainable, di ba? Pero pag pinababa nyo po yung presyo ng mga bilihin, at least, sustain yung masusustentuhan po ng taong bayan, yung kanilang pamilya, no? Kung bababa po ang mga presyo ng mga bilihin. Lalo na po ang bigas. Yan, pangunahing pagkain ng Pilipino pero napakataas po. Parang hindi tayo dito magsasaka. Umaabot na po ng 60 at 80. Yung kilo ng bigas. So, paano ba yan? So, gaya nga po ng sabi kanina, okay lang po ang ayuda. Di ba? Kung meron naman. Pero dapat mag-focus din po tayo doon sa mga talagang problema ng ating bansa, no? Yung talagang sustainable, hindi po pang isang araw lang, no? Pang 2 araw, pang 1 week, pang 1 month, kundi talagang pang matagalan, ba? Well, anyway mga karibin natin, lahat naman tayo may kanya-kanyang opinion at reaksyon. I-comment lang po sa baba yung mga komento ninyo at para malaman po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa mga ayu-ayudang ito. Nako. Yan Yan mga karibin natin. Sa mga di pa po nakapag-subscribe sa ating channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads natin reaction video. Maraming salamat po.